nawawala ang lahat kapag wala siya. Ang mga hayop pang hardin, maging ang mga ibon ay tumitigil sa pag-awit. Ngunit sapat na sabihin niya na siya'y darating at ang lahat ay puno ng ganda. Gumigising ang kalikasan mula sa pagkakatulog, tila nangangamba pa rin sa kadiliman. Ngunit nang makita niyang lumalayas sa mga ito, nananatili siyang alerto at tumuwawit. Ang mga hayop, ang mga ibon, ang hardin, ang lahat ay bumabalik sa masayang buhay. Ngunit ang kaligayahang ito ay laging nagwawakas. Matapos sabihin ang mga salitang ito, sigain sa pagtingin sa mailita, ay nagtanong ng buong pagpusisa. Bakit mo sinasabi ni Tay na kayo ang lumikas sa araw? Totoo ba ito na may ngiting puno ng katapatan? Sinagot ng Yahawa, alahaya na Sa simula, nagpatuloy si Cain. Talaga bang lumilisan na ito patungong kanluran? Hindi ito kailanman tumatakas, tugon ng walang hanggan. Ang mundo ang tumatakas mula sa kanya, malungkot siya sa kabaliktaran ng iyon. Ngunit paano? Tanong ni Cain, natitig sa mukha ng liwanag. Sa may mga salitang magiliw, sinimulan ng Yahawa na ikwento sa kanya ang kasaysayan ni Lucifer na sa kanyang kabaliktaran ay pinalayas mula sa kanyang paningin at mula sa paningin ng maraming nilalang. Ang ningning ng kanyang mukha ang tunay na araw. Matapos gawin ito, dinaya niya ang marami sa pagsasabing ang araw ang tumatakas mula sa kanila. Sa kanyang katusuhan, ipinagpatuloy ng may likha. Sinikap ng anghel na rebelde na ihatak ang tao sa kadiliman. At nagtagumpay siya. Ang araw sa araw na yon ay napayak ng mga luha ng dugo na bumabaha sa buong kalangitan. Sa hiningang pangwakas ng kanyang liwanag, gayunpaman nangako siya sa mundong agaw na ng kadiliman na muling babalik upang magningning magpakailanman. Pupunuin ang buong sinapupunan nito ng buhay. Matapos sabihin ang mga salitang ito, ang walang hanggan ay tumingin sa binatang iyon na may hapis sa mga mata at nagwakas sa pagsasabi sa ngayon. Sa kanyang mga tagasunod na pupuntahan niya ng kanyang lakas upang pigilin ang araw. Ngunit hindi niya kailanman magagawang isapatuparan ang balak na iyon, sapagkat wala siya sa bigkit na makapipigil dito. Ang pag-ibig nalumbay, narinig ni Cain mula sa mga labi ng may likha ang kwentong iyon ng mga pangako. Nasawa na siyang marinig mula sa kanyang mga magulang. Ang kwentong iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng kasiyahan, sapagkat nagpapakita ito ng mahabang gabi ng mga sakripisyo sa dambana at ng isang tagapagligtas na mamamatay sa hirap. Sa totoo lang, wala nang nakikitang dahilan si Cain para sa lahat ng iyon. Bakit hindi palayasin ang pagdurusa sa pamamagitan ng pagkulay sa kadiliman ng liwanag? Sa pagsisikap na makuha siya, tiningnan ng may labis na pagmamahal ng walang hanggan ng ginyang binatang hindi nasisiyahan. At sinabi sa kanya na tanging ang dugo ng kanyang sakripisyo ang makapagpapangyari sa araw na magnininning magpakailanman sa isang kahariang walang hanggan.
ng kaligayahan at kapayapaan. Walang ibang daan para sa tagumpay na iyon. Kaya dapat siyang magtiis at magpahinga sa ilalim ng kanyang pag-aaruga. Oh!